Good morning, ma'am. My name is Norbaya Omar Kusin from BSM1 Centros. So today we are going to discuss about the case study number 2, what happened in Cavite Mutiny. But before I proceed to the main topic, we are the group 2 and discussing about case study number 2. So what is case study means? So case study means it is in-depth analysis of a specific event, situation, or phenomenon. So let's proceed to the main topic, case study number 2, what happened in Cavite Mutiny. So before I proceed, let me give you some knowledge again about the mutiny. So what is mutiny means? So mutiny means it is a rebellion or pag-aalsa, paghihimagsik ng mga tao sa Cavite noon. So let's listen to the reporters for you, or in order to have a knowledge about what happened in Cavite Mutiny. Again, mutiny refers to an armed rebellion or revolt against authority, especially by sailors, soldiers, or prisoner. So, ito yung nabuo na paghihimagsik noon sa Cavite dahil na rin sa karahasan na ginagawa ng mga mananakop or ng colonies sa ating bansa. So, mutiny is also a refusal to obey orders or authority, often resulting in violent or aggressive behavior. So, parang natauhan na yung mga tao doon na kailangan na nilang lumaban kasi sobra-sobra na yung paghihirap na natatamasa nila mula sa mga mananakop. So, remember, the mutiny is a serious act with significant consequences. So, kailangan natin mas laliman, mas lawakan yung pag-iintindi natin sa kung ano ba talaga yung mutiny na tinatawag, or bakit nga ba nagkaroon ng mutiny or pag-aalsa sa Cavite noong mga taon na yon, especially January 20, 1872, which is the main month or date na nangyari yung Cavite Mutiny. So let's proceed to another topic for you to understand deeply about the Cavite Mutiny incidents. Case study number 2 is about the two historical events happened in 1872, which is the Cavite Mutiny and the martyrdom. So again, the mutiny means rebellion against the authority, or comes from the old verb mutin, which is revolt. So, Cavite Mutiny is a combination of a local grievance, corruption, and broader socio-political tension. So, dito naganap yung mga pag-aalsa ng mga tao dahil sa karahasan, dahil sa pamimilit sa kanilang magtrabaho with low salary. Wala silang karapatang magreklamo about sa kanilang natatanggap na sweldo. So, kaya naisipan nilang mag-alsa, magkaroon ng himagsik para sa siguro naisip na nilang ito yung paraan na makaahon sila sa ganung sitwasyon. So, for you to understand deeply about the incident in Cavite Mutiny, let's talk about who is the really mastermind, who will blame the Cavite Mutiny incident. Sino nga ba ang utak ng paghihimagsik or pag-aalsa sa Cavite noong January 20, 1872? So, some history said that the Gumburza or the three priests is the mastermind of the said events. Kaya sila naakusahan. They accused a mastermind and killed using garrote. So, without the evidence na sila talaga yung utak ng paghihimagsikan sa Cavite noon, pinatay na lang sila or dinampot na lang silang tatlo at inakusahan at sinentensyahan ng kamatayan using garrote, or yung parang electric siya ginamit para patayin sila. So, based on a evidence presented by Tavera, so the main question
about these incidents is, who was blamed the Cavite Mutiny? Sino nga ba ang dapat sisihin kung bakit nagkaroon ng himagsikan sa Cavite noong 1872? So according to my, based on my research, based on the evidence given by Pardo Tavera, it is possible that the three priests, which is Father Jose Burgos, Mariano Gomez, and Jacinto Zamora, or the Gumburza, are the mastermind of the Cavite Mutiny without further investigation. So, again, without further investigation, without evidence na sila talaga yung utak ng utak ng paghihimagsikan sa Cavite Mutiny, inakusahan na agad sila. Well, according to my research, or based on what I have read, Gumburza is not really mastermind of Cavite Mutiny. So sino nga ba ang tao sa likod ng Cavite Mutiny incidents on January 20, 1872? So, based on my research, Mestizo Sergeant Fernando Lamadrid is a real mastermind of the Cavite Mutiny. Sino nga ba ito si Fernando Lamadrid? Isa siyang sundalo, isa siyang mestizo, isa siyang military officers na isang Filipino military officer na nag-isip kung paano nga ba maiahon yung mga kababayan niya sa ganoong sitwasyon, which is yung pagpapahirap sa kanila, yung pagpapatrabaho, forced work with low salary. So parang nakitaan niya yung mga tao doon sa Cavite na ay kailangan kong gumawa ng paraan para matulungan ko ito sila na maahon or may alis nila yung sitwasyon nila sa mananakop na ganun yung sistema ng pamumuhay. Kasi walang pagbabago, walang pag-unlad sa mga Filipino kapag ganoon pa rin ang estado or takbo ng kanilang pamumuhay. So, Fernando Lamadrid led the Cavite Mutiny with 200 mutinees, killed the 11 Spanish officers. So, yung 200 mutinies na yon na kasama ni Fernando Lamadrid is napatay nila yung 11 Spanish officers na nagpahirap sa kanila or nanakop, which is belong to the Spaniard colonialism. So, malaking ambag yun or malaking kawalan yun sa mga Spanish kasi officer yung napatay. Yung mga heads nila, kumbaga, yung pinonterya ng mga mutinies with Mestizo Sergeant Fernando Lamadrid. So, ano nga ba ang dahilan bakit yung tatlong pare na yun, yung Gumburza is blamed by the Cavite Mutiny? So, there's lahat ng pangyayari ever since from the historical event is meron na talagang traitor. From Magellan na meron ding nag-traidor sa kanya. So, up to Cavite Mutiny incident happen is there's a traitor na naganap. Kaya napagbintangan yung Gumburza. So, the traitor here is named Francisco Zaldua. Francisco Zaldua is a traitor of Gumburza or traitor of the mutineer. So, siya yung nag-traitor, siya yung nag-justify that the priest used Filipino parishioners to the rest of nationalists. So, kumbaga, siya yung nagsabi doon sa mga kalaban or mga nagpahirap ng Pilipino na itong Gumburza is utak ng paghihimagsikan sa Cavite Mutiny. So, for you to understand, let's proceed to the next topic, which is discussed by Miss Mobologon. So, good morning everyone. So now, let's proceed to the case study number 2. It is the what happened in the Cavite Mutiny. So, sinasabi dito, in the year 1872, it is the year of the two historic events na kung saan nangyari ang Cavite Mutiny
the martyrdom of the three priests na sina Mariano Gomez, Jacinto Zamora, and Jose Burgos. Later on, naging immortalized as Gumborza. So, additional information lang, no? So, nangyari yung Cavite Mutiny noong January 20, 1872. Yung martyrdom ng tatlong pari naman is February 17, 1872. So, ang Cavite Mutiny was led by Sergeant Fernando Lamadrid. Sa Cavite Mutiny, dito na yung pag-alsa or paglaban ng mga sundalo at manggagawang Pilipino ng Arsenal ng Cavite laban sa mga Espanyol. Isa sa mga reason at dahilan bakit sila nag-alsa dahil sa maling pagsweldo sa kanila, pagbaba ng mga benepisyo nila at pagtaas ng pagbayad ng buwis. So, ang Cavite Mutiny, isa sa nag-lead sa or naging major factor in the awakening of nationalism among the Filipinos that time. Bakit? Kasi yun yung nagpamulat sa kanila para ipaglaban kung ano yung mga karapatan ng mga Pilipino. So, pag sinabing nationalism, ito na yun siya yung pagkapantay-pantay, yung karapatan ng mga tao. Ito yung nagbuklod sa mga Pilipino para makipaglaban at maging malaya sa kamay ng mga Espanyol. So now, let's move on to Spanish account of the Cavite Mutiny. Dito sa Spanish account of Cavite Mutiny, the documentation of Spanish historian Jose Montero y Vidal, sinasabi dito na yung aklat or mga sinulat ni Montero ay woefully biased. Dahil kumbaga pa, one-sided lang siya. Yung nilalaman ng mga aklat niya is gusto niyang palabasin na ang mga Pilipino daw ay may balak na pabagsakin ang pamahalaang Espanyol o magkaroon ng isang revolusyon. Bakit sinasabing woefully biased? Dahil hindi niya man lang binigyan ng pansin or hustisya kung ganun ba ang balak ng mga Pilipino, ano yung mga reasons. Siyempre kanina sinasabi ko na yun yung mga hindi na maayos na pagsweldo sa manggagawa, yung pagbaba ng mga benepisyo nila, yung pagbayad ng buwis. So, yun yung mga factor or mga reason ng mga Pilipino. So, si Montero, gusto niya lang palabasin na masama ang mga Pilipino. Ito naman si Governor General Rafael Izquierdo. Yung kanyang ulat naman is may kaugnayan sa Cavite Mutiny na yung secularization of parishes. So itong secularization of parishes, ito yung kampanya ng mga paring Pilipino na magkaroon ng pagkapantay-pantay na pamamahala sa isang parokya. Itong si Rafael Izquierdo, pinalabas niya sa kanyang ulat na yung tatlong pare o yung Gumborza mismo ang nagpasimuno daw ng rebellion sa pamahalaan. Na kung sa tutuusin, hindi naman. Dahil sinabi ko kanina ang nagpasimuno ng yung rebellion is yung si Sergeant Fernando Lamadrid. So, sinasabi niya, kabaliktaran yung sinabi niya. So, kahit walang malinaw na ebidensya yung mga yung ulat ni Rafael Izquierdo, pinatay yung tatlong pari na sa gamit na garote. So, yung pagpatay sa tatlong pari, yun siya yung naging major factor ng mga Pilipino
paglaban sa kolonyalismo at nagsilbing inspirasyon sa kilusang revolusyon. So, sa kabuuan, ipinapakita sa Cavite Mutiny at yung pagbitay sa tatlong pare na gumbursa na mahalaga na ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng bawat isa o bawat Pilipino at kawalan ng katarungan. So, yung mga kaganapan o yung dalawang events na yun yung nag-lead or major factor ng mga Pilipino para magbuo ng pambansang pagkakaisa at paglunsad sa paglunsad ng revolusyon ng mga Pilipino laban sa Espanyol noong 1896. Good day, and my name is Gamel Noren, and I will discuss the next slide. The Cavite Mutiny, also known as the Cavite Mutiny of 1872. Isa po ito sa pinaka-importanting pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. For us to understand it, kailangan natin malaman ang isang kwento ng Spanish historian na si Jose E. Vidal. Sa kanyang libro na tinatawag na Historia General de Pilipinas, inilarawan ni Montero ang Cavite Mutiny bilang isang pag-aalsa. Bilang isang pag-aalsa ng mga Pilipino sa Cavite. Galit daw sila dahil tinanggal ang kanilang pribilehiyo na tulad ng hindi pagbabayad ng buwis at hindi paggawa ng mga trabaho. Pero sabi ni Montero, ang mga Pilipino ang nag-udyok at nanguna sa pag-aalsa. Sinabi nila na gusto lang nilang maging malaya ang Pilipinas. Pero kailangan natin tandaan na hindi lang po puro katotohanan yung mga sinasabi ni Montero doon. Kasi ayon sa mga na-research ko, masyado daw nakasentro yung mga panig doon sa mga pananaw ng mga Espanyol. At hindi nila binibigyan ng importansya ang mga sundalo ng Pilipinas. Kaya kahit na mahalaga ang mga kwento ni Montero dahil nagbibigay ito ng mga pananaw ng mga Espanyol, kailangan pa rin natin magtignan ng mabuti at mag-ingat sa kanyang mga sinasabi dahil ang Cavite Mutiny ay isang komplikadong pangyayari na maraming dahilan. At kailangan natin pag-aralan ang iba't ibang pananaw para mas maintindihan natin ang mga pangyayaring iyon. Si Gobernador Rafael Izquierdo was a military officer, politician, and statesman. Siya ang nagsilbing Governor General noong April 4, 1871 hanggang Enero 8, 1873. Siya ang Gobernador General noong panahon ng Cavite Mutiny noong 1872 na nagresulta sa pagbatay ng 41 na mga rebelde kasama ang Gomborja. Sa madaling salita, siya ay mahigpit at makapangyarihang pinuno ng Espanyol na nagpapatupad ng mga mahigpit na batas at pagpataw ng mga parusa sa mga rebelde laban sa Espanya. Itinuro ni Gobernador Izquierdo ang Gomborja. Sinabi niya na ang mga pare ang nag-udyok sa pag-aalsa. Ibig sabihin, sinabi daw niya na ang mga pare daw ang utak ng paghihimagsik noon. Pero wala namang matibay na ebidensya na nagpatunay na sila nga. Ang Gomborja ay sikat at mahal ng mga Pilipino noon. Kaya para kay General, parang mas madaling ituro ang mga pare para magkontrol nila ang sitwasyon noon. Ayon sa aking na-research, ang pagturo daw sa mga pare ay isa lang paraan para masecure ng mga Espanyol ang kanilang kapangyarihan para makontrol nila ang kanilang kapangyarihan sa ating bansa. Kaya kahit na wala silang masyadong ebidensya noon, ay pinatay pa rin nila ang Gomborja. So, dahil doon, naging lumakas yung pagnanais ng mga Pilipino na makalaya sila. Alam niyo ba na hanggang ngayon is pinagdedebatihan pa rin ng mga historian kung kasali ba talaga ang mga Gomborja? Kasi may nagsasabi na sumusuporta sila sa mga sundalo at meron naman nagsasabi na biktima lang din sila ng mga panunumbat noon. Kaya wala tayong alam. Ang pagturo ni General Izquierdo sa Gomborja ay isang malaking kasinungalingan na nagdulot sa kanilang pagkamatay. So may isang report na nagpapakita ng isang bias kung saan parang pinapakita nila na ang mga Pilipino ang mga masasama. Sinabi daw dun sa report na kaya nagtangka raw ang mga Pilipino
Pilipino revolusyon para daw palitan ang gobyernong Espanyol at ilagay ang mga Bomborja bilang isang bagong hari. Pero we must remember na, or like parang aalahanin natin na yung report na yon is bias lang. So para lang pinapakita lang nila sa mga Pilipino na parang tinatakot lang nila yung mga Pilipino noon na wag silang magrevolusyon kasi masama yon at pwede silang mapahamak dahil doon. Kaya kailangan natin mag-ingat sa mga ganyang document o report para kasi hindi lahat ng mga sinasabi nila is totoo. So para mas maintindihan natin ang mga pangyayari noong kasaysayan, kailangan natin maghanap ng matibay na ebidensya o iba't ibang pananaw na para malaman natin kung ano ba talaga yung nangyari noon. So, good day, and I am Bayraisa M. Imbong. So, I will tackle about what happened on January 20, 1872. So, noong January 20, 1872 ay yung mga taga Sampaloc, celebrate nila yung feast ng the Virgin of Loreto, and nagpa-display pa sila ng mga fireworks noon, and akala ng mga taga Cavite ay yun yung signal nila na mag-attack sa mga Spanish officers. 200 men yun sila na nag-attack kasi yun yung akala nila, dahil sa fireworks, akala nila yun yung mismong pag-attack sa mga Spanish officers. Bale, yung 200 men na yun ay minamunuhan ni Sergeant Lee Madrid, and inatake nila yung mga Spanish officers at mga pinatay, and nung nalaman naman ni Izquierdo yung nangyari na pagsugod ng mga Cavite officers, or yung 200 men na pati si Sergeant Lee Madrid ay pinatawag nung si Izquierdo yung Spanish officer doon na parang to quell the forces sa Cavite to quell the revolt. Parang hayaan na lang or sugpuin nila yung hayaan na lang yung mga taga Cavite. And the revolution was easily crushed when the Manileños who were expected to aid the Caviteños did not arrive. So parang nagpa-help sila sa mga taga Manila to help them or to support or to visit the mga Caviteños to help or para to help the Cavite, but yung mga taga Manila ay hindi dumating. So my name is Amara Salazar Mahadir and this is my part. So let's start. So on January 20, 1872, nag-alsa ang mga sundalo at manggagawa sa Cavite dahil sa kinulang sila sa pribilehiyo like tax exemption and pag-iwas sa pilitang trabaho. Agad naman itong pinigilan ng Kastila, pero sinisi sa tatlong pari na Gomborza, which is si Gomez, Burgos at Zamora. So kahit kulang naman yung ebidensya, hinatulan pa rin ito ng kamatayan, and binita ito sa Garot on February 17, 1872. So naging inspirasyon naman ito sa mga Pilipino kagaya ni Jose Rizal at nagsilbing metsa sa himagsikan laban sa Spain. So next is the other who were implicated, such as Joaquin Pardo de Tavera. So he is a lawyer and politician of Spanish and Filipino descent. So he support liberal reform and gusto niya rin magkaroon ng Filipino representation sa Spanish courts. Pero dahil nga sa nadawit siya sa Cavite Mutiny is
nadawit siya sa Cavite Mutiny is na-suspend ang legal practice at pinatapon siya sa Marianas Island. Next is si Antonio Mari Digor. Siya naman is lawyer and journalist who criticized the abuses of Spanish authority. So siya naman is sinusuporta niya ang secularization movement na kung saan pinamumunuan ng tatlong pari na Gumburza. Yung tatlong Gumburza paring kanina. And then dahil nga sa nalink din siya sa yung mutiny na yan, Cavite Mutiny na yan is kinuli din siya at ipinatapon sa Marianas Island. And then nakatakas siya sa Marianas Island and tumuloy siya sa Europe. And then doon na niya pinagpatuloy yung pag-promote ng reforms. So the third one is si Jose Basa. So siya naman is businessman and reformist who advocate the freedom and justice for Filipino under the Spanish authority. So siya naman is tumulong siya sa paglaganap ng national ideas na nag-contribute sa contribute ng underground publication na pag-promote sa independence. So, hinuli din siya at pinatapon din siya sa Marianas Island. Pero kahit na andun siya sa Marianas Island, is still nag-help pa din siya sa reforms. So, the last one is si Pio Basa. Kamag-anak naman ito siya ni Jose Basa. So, involved din siya sa reformist activity. So, kagaya ng nabanggit ko kanina na tatlo, is hinuli din siya at ipinatapon sa Marianas Island. Pero even though na-excel siya, he still helped the national movement na nag-contribute or nag-help sa Philippine Revolution laban sa Spain. So, in short, yung apat na binanggit ko, even na pinatahimik sila for a while, is malaki po yung naging impact nila sa early stages natin sa national movement. And eventually, nag-lead ito ng Philippine Revolution. And that's all. Thank you. So, in part of Cavite Mutiny, we have another year or months that has a significant role in Cavite Mutiny, which is the February 17, 1872. It is a pivotal day of the Cavite Mutiny, which is the execution of the three priests. Yung Gumburza na tinatawag collectively known as Gumburza, with his father Mariano Gomez, Father Jose Burgos, and Father Jacinto Zamora. So, noong February 17, 1872, inakusahan or pinatay sila sa harap ng maraming Filipino. If I'm not mistaken, the Filipino around the execution is 40,000 Filipino yung nandoon while they are accused and executed by the Spanish rule. So, they were sentenced to death by Garrote in Bagumbayan, Philippines, after being accused of treason and sedition. So, the charges against them were based on their alleged involvement in the uprising of workers at the Cavite Naval Yard, which was sparked by the removal of the privilege enjoyed by the Filipino laborers. So, Filipino laborers as well as the soldiers under the Spanish rule. So, ito yung February 17 is dyan na yung inakusahan at pinatay yung tatlong pari na yun during the Cavite Mutiny incident. So, the execution took place in front as well as I said
earlier, as what I have said earlier, the execution is in front of the estimated Filipino, or 40,000 Filipinos gathered around the execution platform. So Father Burgos accepted his fate. Father Zamora has had vacant eyes, and Father Gomez held his head high during the execution. So parang brutal masyado yung pagpatay sa kanila, na yung isa nakahawak pa rin sa krus, yung isa naman held his vacant eyes. Parang I think vacant eyes means wala silang takip. Then with them, Francisco Saldula, an artilleryman and the main witness against the priest, was also put to death. So yung si Zaldua, siya yung traitor, but at the same time pinatay rin siya doon. So yun na nga, nung February 17 pinatay yung 3 pare. Yung isang pare is still nandun pa rin siya sa paniniwala niya or sa faith. Parang may hawak yata siyang cross, if I'm not mistaken. Yung isa naman, vacant eyes, which is means parang hindi na siya nilagyan ng folding, yung takip sa mata. And the last one, yung isang pare naman is hinawakan pa ganyan yung ulo niya. So in Trinidad Pardo de Tavera's account of the Cavite Mutiny 1872 provides a valuable insights into the said events and motivations behind the uprising. Key points from his account. Good morning, ma'am, and let's proceed the Pardo de Tavera account of Cavite Mutiny. So si Pardo de Tavera, isa din siyang kilala sa Pilipinas bilang isang scholar, doktor, and publiko noong 19th century. Si Pardo de Tavera, isa din siyang lisensyadong doktor, and also isa rin siyang nagtatag ng La Liga Filipina. And si Pardo de Tavera, ang kaniyang totoong pangalan ay Trinidad H. Pardo de Tavera. Ipinanganak si Pardo de Tavera noong April 13, 1857. And si Pardo de Tavera ay nag-aral din siya ng medisina sa University of Santo Tomas. At pinagpatuloy niya ang pag-aaral niya bilang isang doktor sa Europa. And si Pardo de Tavera ay nag-doctorate din siya sa University of Madrid. Kilala din si Pardo de Tavera bilang isang manunulat ng kultura ng Pilipinas. And let proceed. The Filipinos has great hopes of an improvement in the affairs of their country. So sabi ni Pardo de Tavera, noong panahon ng Cavite Mutiny, maraming Pilipino ang umaasa na magkakaroon ng pagbabago sa kalagayan ng bansa. Dahil sa mga nangyayaring pagbabago at mga isyong pampolitiko, ramdam din ang mga tao na may posibilidad na umunlad ang Pilipinas. And let's proceed. The furious feared that their power in the colony could soon be complete at things of the past. Inisip din nila na baka mawala na ang kanilang influence at control sa Pilipinas dahil sa mga pagbabago at paglaki ng mga bagong ideya at kilos ng mga Pilipino. So now, kilalanin natin si Edmund Plateau.
Si Edmund Plateau ay isang print journalist at historian na nagsulat tungkol sa mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. Kilala siya sa kanyang akda tungkol sa Cavite Mutiny na 1872, isang mahalagang eksidente sa kasaysayan ng Pilipinas na nagresulta sa pagbitay ng 3 pareng martir na sina Gomez, Burgos at Zamora Gomburja. Sa isang dayuhan sa mga nangyari at madalas ay ginagamit ang kanyang mga isinulat bilang bahagi ng mga historical references sa mga pag-aaral ng Philippines history. While ang Central Spanish Government ay tumutukoy sa sentral na pamamahalaan ng Espanya na nakakabase sa Madrid. Sila ang may kontrol at kapangyarihan sa lahat ng kolonya ng Espanya, kasama na ang Pilipinas noon colonial period. Sila ang nakaakda ng mga batas, pulis at decree nang ipinatupad sa mga kolonya, tulad ng Education Decree ng layunin pagsamahin ang mga paaralan pinagtakbo ng mga prele sa Pilipinas sa ilalim ng isang institusyon na tinatawag na Philippines Institute. Dahil sa pagtatag ng Philippine Institute ay dahil sa gobyerno ay nag-uumasang ma-enhance ang quality ng edukasyon sa Pilipinas by inquiring that teaching position were filled through to the pakikipagkapitasyon sa pagsusulit, while rather than by influence of religious affiliation or sa mga personal connection. So this shift was viewed by many Filipinos para sa mga represent sa pag-improve ng standard ng edukasyon. So, in other hand, 1872 Cavite Mutiny is analyzed by Prince writer Edmund Plateau. It was driven by socio-political factors. Preparing account about Gomburza, Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora primarily stem from 1. Spanish colonial records versus Filipino historical narratives. Number 2. Controversy over the involvement in the 1872 Cavite Mutiny. Number 3. Disagreement on their roles and motivation, varied interpretation of their trials and executions. Spanish colonial records portray Gomburza as rebels and conspirators. Number 2, emphasize their alleged involvement in the Cavite Mutiny, justified their execution of necessary and maintain order. Mariano Gomez, 1799-1872, was a Filipino Catholic priest and one of the 3 martyr priests known as Gomburza. Here a brief overview of his early life. Mariano Gomez was born on August 2, 1799 in Parian, Pago, Manila, and Philippines. To a Chinese-Filipino people, he studied at the Colegio de San Juan de Letran and later at the University of Santo Tomas. Priesthood. Gomez was ordained as priest in 1827. He served in various parishes including Cavite, where they became involved in local politics and social issues. Second, Jose Burgos, 1837-1872, was a Filipino Catholic priest and one of the 3 martyr priests known as Gomburza. Here a brief overview of his life. Early life. Jose Burgos was born on February 9, 1837 in Vintar, Ilocos Norte, Philippines to a prominent Ilocano family. Education. Burgos studied at the University of Santo Tomas and later as the Seminario de San Carlos in Manila. Priesthood. He was ordained as a priest in 1865 and served in various parishes including Manila, Cathedral, and Pasig. The third is Jacinto Zamora, 1835 to
1872, was a Filipino Catholic priest and one of the three martyr Frisnon and Gomburza. Here a brief overview of his life. Early life. Jacinto Zamora de Rosario was born on August 14, 1835 in Pandacan, Manila, and Philippines. Education. Zamora studied at Colegio de San Juan de Letran and later at University of Santo Tomas. Priesthood. He was ordained as a priest in 1858 and served in various parishes. So that's all for today. We hope you have learned a lot from our topic entitled Case Study Number 2, What Happened in Cavite Mutiny. So, before we end our discussion, let me give you some summary of our report, which is what happened in Cavite Mutiny. The case study number 2 has two historical happened in 1872. The number one, the first one is the Cavite Mutiny. The second one is the martyrdom. So, Cavite Mutiny happened on January 20, 1872, led by Fernando Lamadrid and Fort San Felipe, killed with the 200 mutineers and killed 11 Spanish officers. While the second historical events of the case study number 2, or what happened in Cavite Mutiny, is the accusation and execution of martyrdom, which is the Gomburza or Father Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, or the Gomburza itself, or the martyrdom. So I hope you have learned a lot from our reporting topic, and we are the group 2. So thank you so much, ma'am, for spending your time to listen and watch our reporting for today. So we hope you will get well soon, inshallah. Thank you so much, ma'am, for having your time.